Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Yan, narito po muli tayo sa ating daily Bible study dito po sa Rema Pills. Dalangin ko po na nakaset po tayong lahat at nakahanda po tayo na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Amin po, ang pinag-aaralan po natin ngayong week na na-start sa atin ng ating mga pastor, ang title po ng pinag-aaralan natin ay ang sabi niya, They knew the Bible, but God left. Bago natin ito ipagpatuloy, tayo po munang lahat ay yumuko at samahan akong manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami nagpapasalamat sa iyo sa magandang bagay na patuloy mong ginagawa sa buhay namin, sa simbahan namin, at sa ministry namin, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan sa oras na ito at ipinagkakatiwala namin ito sa iyo, Panginoon. Bukas na isip, bukas na puso ang patuloy mong ipagkaloob sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At ang mga salitang mapapakinggan namin, maging pagpapala ito sa buhay namin, Panginoon. Patuloy kang maghari sa buhay namin at patuloy kang kumilos sa oras na ito, Panginoon. Sa ilang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at dalangin ko na nasa maayos po tayong kalagayan. Amin po. At alam ko po na tayong lahat ay nakasubaybay po sa everyday life po natin. Amin po. Yung pinag-aaralan po natin, sabi niya, they knew the Bible, but God left. Basahin ko po sa inyo dito sa Matthew chapter 7 verse 21. Ang sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sabi niya, kundi ang mga taong sumusunod sa aking Ama na nasa langit. Ito yung masakit na katotohanan eh. Alam mo ang paano tumawag sa Panginoon, alam mo, kilala mo ang Panginoong Sus, alam mo ang salita ng Diyos, pero anyat di kanya kilala. Example po, siguro lahat tayo naranasan ito. Minsan may nag-message sa iyo sa cellphone na hindi mo kilala, ang always mong isasagot yan, sino ka? Amin po. Maaaring yung nag-message sa iyo ay kilala ka, pero ikaw hindi mo siya kilala. Maaaring lumalapit ka kay Lord, maaaring kilala mo si Lord, maaaring alam mo ang salita ng Diyos, pero ito ang masakit, hindi kanya kilala. Maraming mga tao na sobrang dami ang alam sa salita ng Diyos. Minsan inaano pa yan, minsan kinukot pa po nila yan na God is good all the time. Totoo naman na mabuti ang Diyos. Amin po. Pero ang mahirap po dyan, hindi sila kilala ng Lord. Maaring baka tayo din. Maaring alam natin ang salita ng Diyos. Maaring alam natin kung paano tumawag at marami tayong alam na salita ng Diyos. Sinusulat pa natin sa mga damit natin, kung ano-ano yung sinasabi natin na mabait si Lord, pero kilala kaya tayo ng Diyos? Sinasamahan kaya tayo ng Panginoon? Amin po. Minsan mararamdaman natin na hindi tayo sinasamahan ng Lord, di tayo kilala ng Diyos kasi hinahayaan niya tayo. At minsan, lahat naman ng tao may alam diyan kilala si Lord, pero hindi nila kasama si Lord kasi patuloy silang gumagawa doon sa kasalanan. Totoo po yung sinabi ni Pastor Iris kahapon na mabait si Lord. Totoo na mabait si Lord. Pero hindi niya hahayaan o hindi niya kukonsintihin yung isang taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. I-check natin yung heart natin. Or sabi natin Kristiyano tayo.
mananampalataya tayo. Nagsisimba tayo. Baka mamaya, after ng pagsisimba, gumagawa tayo ng mali. Gumagawa tayo ng kasalanan. Maaring hindi tayo nakikita ng ating mga pastor. Maaring hindi tayo nakikita ng ating mga kapatiran. Pero tandaan natin, nakikita ng Diyos lahat ng bagay na ginagawa natin. Lihim man yan or hayag. At wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Alam niya lahat ng bagay na ginagawa po natin. Amin po. Ano ba yung dahilan kung bakit ano ba yung dahilan kung bakit tinatanggihan, hindi sinasamahan ng Diyos yung isang tao? Kasi patuloy na gumagawa ng mali. Totoo na walang perpekto. Pero kung alam naman nating mali, huwag nating gawin. Kasi ulitin ko po, kahit Kristiyano, kung patuloy na gumagawa ng kasalanan, sabi ng Diyos, hindi kita kilala. Useless ang alam mo sa salita ng Diyos kung hindi mo naman sinusunod o hindi mo naman kasama ang Lord. Napakahirap. Amin po. Dito po tayo, dumako po tayo sa number 7 na pag-aaralan natin. Sabi niya, they knew the Bible but God left. Sabi niya sa number 7, sabi niya, miss the Messiah, studied scripture yet rejected Christ. Dito po sa John chapter 5 verse 39 to 40. Kung may Bible po kayo, buksan nyo din po. Sabi niya sa verse 39, sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pagkaakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amin po. Walang mali doon sa pagsasaliksik. Walang mali doon sa alamin ang salita ng Diyos. Pero ito ay tama. Pero sabi niya sa verse 40, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. May mga taong alam ang salita ng Diyos pero hindi sila lumalapit kay Lord. Hindi sila nagtitiwala kay Lord. Amin po. May mga taong alam lang ang salita ng Diyos. May mga taong lalapit lang pag may mga pangangailangan. May mga taong lalapit lang pag may gusto sa Panginoon. Pero pag wala nang gusto or wala nang pangangailangan, hindi na lumalapit. Kaya minsan, nararamdaman natin na nire-reject tayo ng Diyos kasi nire-reject din natin siya. Hindi sapat yung may kaalaman. Kailangan mo ding lumapit kay Lord. Amin po. Si Lord patuloy na gumagawa ng paraan para tayo ay abutin. Amin po. Pero ang mga tao ay patuloy na lumalayo sa Kanya. Paano tutulungan ng Diyos yung isang taong lumalayo sa Panginoon? Maraming way ang gagawin ng Diyos para abutin niya tayo. Minsan gagamitin yung mga kapwa nating mga mananampalataya, sasabihin na magsimba ka, mag-pray ka. Yung mga pastor, sasabihin ka na mag-pray ka, magsimba ka. Punta ka ng simbahan, magbasa ka ng Bible. Minsan hindi natin nagagawa. Tapos ngayon lalapit tayo kay Lord para humingi ng tulong. Hindi nga natin nagagawa yung sinasabi ng Diyos eh. Paano tayo tutulungan ng Lord? Kasi minsan, pati yung mga manggagawa at may mga pastor, nire-reject natin. At yung salita ng Diyos, minsan, nire-reject natin. Hindi tayo lumalapit. Kasi kung hindi tayo lumalapit kay Lord, sinong nilalapitan natin? Amin po. Kasi si Lord, kaya niya tayong tulungan. Sabi nga ng salita niya, ang sino mang lumalapit sa akin, kailanman hindi mabibigo. Pero minsan, sa sobrang dami ng alam ng salita ng Diyos, nananahan na lang doon sa kanyang sariling karunungan. Amin po. Hindi na nananahan sa
salita ng Diyos, hindi na nananahan sa Panginoon. Tapos pag may pangangailangan na, pag may nararamdaman na, doon lalapit kay Lord. Hindi nga magawang magsimba. Hindi nga magawang magpray. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagpipray, pagsisimba, kung hindi natin nagagawa yan, nire-reject natin ang Panginoon. Amen po. Alam natin na may Lord, pero kung hindi naman natin siya sinusunod, nire-reject natin siya. At isang masakit na katotohanan, pag nire-reject natin si Lord, i-reject din niya tayo. Amin po. Kasi ang susundin at ang tutulungan ng Diyos, yung patuloy na lumalapit sa Kanya. Yung patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Ayaw ng Lord na mapalayo tayo. Pero kung tayo ang lalayo sa Panginoong Sus, mahirap. Amin po. Pero alam nyo, mabait si Lord kasi kahit tumatalikod tayo sa Kanya, si Lord, di pa rin siya tumatalikod sa atin. Kasi bakit? Mahal niya tayo. Pero kung ayaw nating tanggapin yung tulong ng Diyos, pero kung ayaw nating tanggapin yung paanyaya ng Diyos na mag-pray, mag-aaral ng salita ng Diyos, magsimba, wala siyang magagawa. Kasi sabi ng salita ng Diyos, wala tayong magagawa kung wala siya. Kung hindi tayo lumalapit sa Panginoon, sino ang nilalapitan natin? Sino ang hinihingan natin ng tulong pag may mga pangangailangan? Ano yung 5'6"? Pakitignan niyo yung katabi po ninyo. Nagpa 5'6" ka ba? Amin po. Mas kaya tayong tulungan ng Diyos kaysa doon sa ibang bagay. Amin po. Mas kaya tayong pagpalain ng Diyos kaysa doon sa ibang bagay. Amin po. Mas nasasaktan si Lord kung sa iba tayo lumalapit. Kaya nga gusto ni Lord sa Kanya tayo magtiwala. Amin po. Hindi natin maramdaman na kasama natin ang Diyos kasi hindi tayo lumalapit sa Kanya. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Nire-reject natin yung salita niya. Kaya hindi natin maramdaman na kasama natin si Lord. Hindi natin maramdaman yung tulong ni Lord kasi nire-reject natin siya. Amin po. Dito po tayo sa number 8. Sabi niya sa number 8, under pa rin po ito ng title ng pinag-aaralan natin. Ang sabi niya, trusted tradition over truth. Sabi pa po niya, elevated man-made rules. Dito po sa Mark chapter 7 verse 8 to 9. Ulitin ko po, pag may Bible po kayo, may Biblia po kayong hawak, buksan nyo din po. Maganda rin po na mabasa nyo din po at sabay-sabay tayong basahin. Sabi niya sa verse 8, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Verse 9, sabi niya, sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Sabi niya, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Mas nagtitiwala pa sila doon sa paniniwala ng tao kaysa doon sa paniniwala ng Diyos. Sabi niya, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay totoo at ito dapat ang ating paniwalaan at ang sundin. Ulitin ko po, Kristiyano na tayo, baka naniniwala pa tayo doon sa mga sinasabi ng mga matatanda na bawal magwalis paggabi. Kasi, ano ba yun, yung winawalis daw ang blessing. Baka Kristiyano ka na, naniniwala pa din doon. Mas pinapaniwalaan mo yung sinasabi ng mga tao. Minsan pa ganito, baka, nakapanaginip ako ng number, tayaan ko kaya ito, baka manalo ako at dito ako mag-start na yumaman. Later ko po, baka Kristiyano, naniniwala ka pa doon. Kung mayroon ka pa doon, hindi ka sasamahan ng Diyos. Tayaan ko kaya ito, baka manalo. At magbibigay ako sa church, o gagamitin mo pa yun. Amen po. Kasi kung ganun pa yung paniniwala natin at naniniwala ka pa doon sa mga paniniwala ng tao,
magtaka ka, hindi ka sasamahan ng Diyos. Mas maniwala tayo doon sa salita ng Diyos na sinasabi niya dito. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi hindi sa ganung tayo way para pagpalain. Kasi sabi ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, sundin natin siya para tayo ay pagpalain. Huwag nating baliwalain. Kasi pag naniniwala tayo sa mga ganung bagay, sinasabi lang natin na wala tayong tiwala doon sa salita ng Diyos. Namin po, ulitin ko po, Kristiyano na po tayo. Mananampalataya na tayo. So dapat ang susundin natin, ang paniniwalaan natin ay ang kanyang mga salita. Kasi ang salita ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago. Ano man ang nakasulat diyan, ano man yung nakalagay diyan ay totoo. Nakadepende na lang sa atin kung paniniwalaan natin ito o hindi. Amen po. Kaya minsan nare-reject tayo, hindi tayo pinapakinggan ng Diyos kasi hindi tayo nagtitiwala kay Lord. Nagtitiwala tayo dun sa mga paniniwala ng mga tao. Amen po. Dito po tayo sa number 9. Last na po. Sabi po niya sa number 9 ay lack mercy, knew the law but ignored compassion. Dito po sa Matthew chapter 23 verse 23. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Sabi niya, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampaalsa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Amin po. And ayaw ni Lord na yung mapagkunwari. Kasi hindi niya tatanggapin yung mga ibinibigay natin kung mapagkunwari tayo. Alam ng Lord yung laman ng puso natin. Amin po. Kasi sabihin natin, Kristiyano tayo. Pero kung hindi naman natin sinusunod yung utos niya, hindi niya tatanggapin yung pagsunod natin. Amin po. Ang gusto ni Lord na mangyari sa buhay natin ay meron tayong katapatan at meron tayong compassion sa gawain ni Lord. Kasi kung wala ka nito, sasabihin sa iyo ni Lord, mapagkunwari. Isa sa masakit na masasabi sa atin ng Lord na mapagkunwari. Amin po. Kasi wala kang katapatan sa paglilingkod. Wala kang compassion doon sa gawain ni Lord. Yan ang isang bagay na hahanapin sa atin ng Panginoong Sus habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Ay yung maging tapat tayo sa Kanyang gawain. Ano man ang ginagawa natin, gawin natin ito ng may katapatan at may pagmamahal sa gawain ng Panginoong Sus. Kasi sa inyo po, sa atin, masakit marinig sa Panginoong Sus yan na mapagkunwari. Kasi alam ng Lord yung mga bagay na ginagawa natin, maliit man o malaking bagay, dapat ginagawa natin yan ng may pagmamahal. Masakit marinig sa Panginoong Sus na mapagkunwari. At minsan gusto nating marinig sa atin mula sa Panginoong Sus, yung sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Amin po. Kaya maging tapat tayo. Maging tapat tayo. Kaya minsan hindi natin nararamdaman na kasama natin si Lord at tinatanggihan niya tayo kasi wala tayong compassion, wala tayong katapatan. Pero mararamdaman natin kasama natin si Lord pag andun tayo pag ginagawa nating matapat yung bagay na pinapagawa ng Lord sa buhay po natin. Amin po. So, yun lamang po yung may babahagi ko po sa bawat isa at patuloy niyo pong subaybayan ang
ang ating Bible study everyday. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus. Yumuko tayong lahat at tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na napakinggan namin sa hapong ito. Tinataas namin, Panginoon, Lord, ang buhay ng bawat isa. Patuloy ka na magpumilos, maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami sa iyo, Diyos. Ang dalangin namin, ipatuloy mong tanggapin ang mga bagay na ginagawa namin sa iyo, Panginoon. Maliit man o malaking bagay. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Sa iyo lang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, yun lamang po at God bless po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus. Mag-ingat po kayo lagi.